Kilala ang Palawan sa mga nakamamanghang tanawin nito. At tila isang nakatagong hiyas ang Barangay Ipilan sa loob ng kahangahangang isla na ito. Ako po si Christine. Tara na at ating lakbayin ang aking tahanan, ang Barangay Ipilan. Ang Ipilan ay dating bahagi ng Barong-Barong, isang malaki at mataong lugar noon. Sa tulong ni Ginoong Nimbanyong Balmonte at mga pinunong Palawano, nakapili ng mga opisyales noong taong 1961 hanggang 1962 para sa baryo, kasama si Ginoong Segundino Nadayaw. Kalaunan, umiwalay ang Ipilan sa Barong-Barong at Mambalot at tinawag na Baryo Ipilan. Bago pa man ang ikalawang digmaan pandaigdig, may mga Palawano nang nakatira sa baybayin nito. Nangingisda, nagkakaingit at nagbabasakan sila para mabuhay. Tahimik at di kilala ang lugar noon, hanggang sa mapansin nila ang mga kumpul ng malalagong punong ipil, kaya tinawag itong Ipilan na ang ibig sabihin ay lugar ng mga punong ipil. Pinagdiriwang ang araw ng pagkakatatag ng Barangay Ipilan tuwing ika-8 ng Pebrero, kasabay ng taunang piyesta para kay Our Lady of Lourdes tuwing ika-11 ng Pebrero. Nakilala rin ang Ipilan dahil sa world record nito, ang pinakamalaking bukayo na gawa sa mahigit 1,000 niyog at 5 sakong asukal. Pinagdiriwang rin ang Fruit Basket Festival tuwing Hulyo na kung saan ipinagmamalaki ang iba't ibang klase ng mga masasarap na prutas. Ang Barangay Ipilan ay isa sa maunlad at pinakamalaking barangay sa bayan ng Brooks Point na may tinatayang mahigit 7,500 residente. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito. Karamihan ay pagtatanim ng niyog, palay at mga gulay. May maliit na bahagi rin na nagsasagawa ng pangingisda. Kilala ang Barangay Ipilan bilang fruit basket dahil sa sagana nitong ani ng prutas na hindi lamang sinusuplayan ang bayan ng Brooks Point, kundi halos buong probinsya ng Palawan. Kilala rin ang barangay sa pagiging isa sa mga pangunahing tagapag-produce ng niyog. Kilala ang Barangay Ipilan sa pagkakaroon ng magkakaisang mamamayan. Ano man ang kanilang kasarian, edad, estado sa buhay o etnesidad, nagtutulungan sila para sa ikabubuti at ikauunlad ng kanilang komunidad. Ang Barangay Ipilan ay binubuo ng iba't ibang grupo ng tao, kabilang ang mga katutubo, partikular ang mga Palawano na isa sa mga unang nanirahan sa lugar, mga Kuyunin o isa pang grupong etniko na may mayamang kultura at tradisyon, at mga Muslim na bahagi rin ng komunidad na nagbibigay ng dagdag na kulay sa kultura ng barangay. Ang pagkakaiba-iba ng mga mamamayan sa Ipilan ay nagpapatunay na posible ang pagkakaisa kahit may iba't ibang pinagmulan. Ang kanilang pagtutulungan at pagsasama-sama ay nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Ang Barangay Ipilan ay naharap sa ilang mga issue at hamon. Isa na rito ang kakulangan ng trabaho na tinutugunan naman ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng livelihood program at job fair. Ngunit ang pinakamalaking issue ay ang pangamba ng mga residente, hindi lamang sa Ipilan kundi pati na rin sa buong Brooks Point na tungkol sa epekto ng operasyon ng Ipilan Nickel Corporation sa kalikasan at sa karapatan ng mga katutubo. Natagpuan ng mining site sa Barangay Maasin at posibleng magkakaroon pa ng operasyon sa Barangay Ipilan sapagkat may mga binabantayan silang mga bundok dito. At dahil dito, posibleng direktang maapektuhan ang mga residente at ang kapaligiran. May pangamba na masira ang kabuhayan ng mga tao at isa pa, ang minahan ay nakapaloob sa mga lupang ninuno ng mga katutubo. Kaya dapat kilalanin at igalang ang kanilang karapatan at konsultahin sila bago magmina. Malaki rin ang epekto ng pagmimina sa kalikasan na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Kaya dapat tiyakin na ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation ay responsable at sustainable para mapangalagaan ang kapaligiran. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to